Ngayon ho, mga kababayan, ako dumito muna tayo. Siguro, no, kay Inday Sara Duterte, bakit ho? Panay ang banat ng ating Vice Presidente? No, talagang hindi ho tumitigil ang banat ng Vice Presidente sa ating Pangulo, mga kababayan. Sabi ng Vice Presidente, oh, hindi ko sinabi na Marcos resign. Ang sinabi daw ho ng ating Vice Presidente, mga kababayan, unang sinabi niya ay magpa-drug test daw ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Balik ulit sa ganyan. October 14 na po, 2025, yan po ulit. Diba? Sinimulan noon ng tatay niya yan. Kailan pa? Nung mga 2 taon na ang nakalipas, di ba Ma'am Chris Rose at Leonida Negrillo at Diril Chua? Di ba? 2 taon makalipas nung simula ni dating Pangulong Duterte na magsalita po ng magpa-drug test si Bongbong Marcos at may adik na presidente tayo. Hanggang ngayon po, wala pa ding napapatunayan. Hanggang ngayon po, wala pa din pong ebidensya. Ano ba to? Kaya yung mga DDS, hawang-hawa sa inyo eh. Parehas ho nila yung mga DDS, mga kababayan. Kapag ka naubusan na ho, nang sasabihin, babalik ho yung mga yan sa ano, may bangag tayong Pangulo, may bangag tayong Presidente. Ganun na naman po. No, paulit-ulit lang po, paulit-ulit at yun yung nagiging cycle nung kanyang yung kanilang mga ine-ebas ho. Mga kababayan. Diba? I never said Marcos resign. Ang sinabi ko unang-una, magpa-drug test siya. Paano kaya nila naiisip na bangag ang ating Pangulo kung ang lagi po nating nakikita, mga kababayan, ay nagtatrabahong Pangulo. Sumusugpo at nangunguna sa pagsugpo ng ng kawalangyaan at pagnanakaw sa gobyerno ng mga politiko na hindi marunong mahiya. Sabi ni Alicia Duran, nakakaumay na yung drug test na yan. Wala bang bago? Hindi ho, kasi yan yung parang nagiging paningit nila. Pag nauubusan ng ibibintang sa Pangulo, babalik kuya sa drug test. Dahil po may mga uto-uto na mga DDS, mga kababayan, simple lang po. Yung mga DDS, babalik na naman dyan sa bangag kahit wala po na mapatunayan. Basahin ko ha. Sabi ho dito, di umano, nung balita, BP Sara Duterte, BP Sara kay Marcos, take a drug test, not resign. tingin ko, alam mo ha, Sara, kahit papaano humanga ako kay ko, no? Kahit iniisip ko na si Saldi ko ay tingin ko guilty dahil nagtatago. Kahit papaano humanga ako kay ko eh. Bakit? Oh, sa kanya ibinibintang, di ba? Yung mga yung mga ghost project na yan. Ano ginawa? Nag-resign bilang kongresista. Ikaw, hanggang ngayon, wala, pinipilit mo pa din ang pagiging presidente mo. Hindi ko sinasabi o pinagtatanggol si Saldico. Pero yon, resign agad sa pagiging congressman. Di ba? Ang vice-presidente, sandamakmak na yung ebidensya, hindi pa din hanggang ngayon sumasagot. Palagi lang ho sinasabi, pinupolitika kami ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Paulit-ulit lang ho na ganun. Di ba? Gerald Evans, Elma Singcuenco, Vice President Sara Duterte has called on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to undergo daw a drug test, saying it would be a more appropriate response than stepping down from the office. Madam, ilang beses po ba pagda-drug testin ang ating Pangulo? Ilang beses ho? Lagi na lang kapag ka natripan nyo, nautuin ang Pangulo, drug test ka muna. Ganon pa ulit-ulit? Di ba? Ang Pangulo, nagpa-drug test bago ang eleksyon. Kasi hinihiling po yan nung mga kakamping. Hinihiling po ng mga kakamping, mga kababayan, na magpa-drug test ang Pangulo. So ano po ang ginawa? Nagpa-drug test ang Pangulo. Panahon ho ng eleksyon. Tapos, sinundan ho ulit, mga kababayan, ng another na drug test. At si Vic Rodriguez pa nga ang nagtaas nung drug test niya. At sinasabi, eto po, no, ang resulta,
ni ating Pangulong Bongbong Marcos. Negatibo po sa droga. Tapos ito na naman. Panigurado ko, uumpisahan nyo na naman yung hair follicle, hair follicle. Oh, gano'n na naman nasasabihin ng mga taga Davao, hair follicle, magpa-hair follicle ka na, Pangulong Bongbong Marcos. Wala na ba iba? Ganyan at ganyan na lang ba? Paulit-ulit na lang ba? Oh, the Vice President argued that refusing such a test goes against the public trust. Naku, ang public trust ho na nasira ay mukhang sa inyo. No, yung pagtiwala po ng taong bayan sa inyo bilang Vice Presidente ay mukha pong yun yung nawala. Dahil kagaya nga ho, yung sinasabi namin, sasabihin yung issue, sasabihin na ipaliwanag yung confidential funds, etc., etc. Tapos ang sagot nyo lang naman, Madam Vice Presidente, pinupolitika kayo, paulit-ulit. Wala kaming naririnig na sagot nang galing ho sa inyo. Hindi ho ba? Oh, stressing that national leader owe transparency and accountability to the... Galing. Ang galing talaga ng Vice Presidente, mga kababayan. Ano po, yung dapat nasa kanya isinisigaw, siya ang sumisigaw ngayon. Na dapat siya yung sinisingil, siya ang naniningil ngayon, mga bossing. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, unang-una, magpa-drug test. Ilang beses na ho, madam. Di ba Mark Stacador? Tapos ito, pag uto-uto. Pagod na ho kami. Hindi namin makitaan ang Pangulo ng senyales na bangag ang Pangulo at nagdodroga ang Pangulo. Bakit to? Dahil ang nakikita namin ay puro magaganda sa bayan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagsugpo sa korupsyon, yung mga pabahay na ipinangako, at kung ano-ano pa ho. Diyan nga, inunahan kayo, inumpisahan kayo diyan sa Davao maalala mo, Vice Presidente, yung unang-unang araw ng pagmamautog ninyo, pagsampa ng dating Pangulong Duterte doon sa entablado, sigaw ng bangag ang Pangulo, kinabukasan, nandun pala ang Pangulo para ipamahagi yung mga titulo. Ay wag niyo sabihin na overnight lang ginawa ng Pangulo yon. Overnight lang na pinlano yon. 'Di ba? Hindi matagal yung mga kalsada bago masabi na i-inaugurate o mag-ribbon cutting, tagal po, ilang panahon, ilang buwan po ang gugugulin doon. Tinapat nyo nga lang po bago mag-inauguration ang Pangulo. Di ba inunahan pa, unang-una ang Davao nga, hindi pa nga lumabas si Baste Duterte. Yung mga proyektong ganyan, yung sa mga bigas rice processing mill, mag-100 piraso na o mag-100 na kalat sa buong bayan natin. Ano po ang dulot nito sa mga magsasaka? Simple lang di ba? Upang hindi sila baratin ng mga bumibili ng kanilang mga palay. Ganon lang yun. Di ba? Annalisa Oso, pambansang nanay survivor, at Lisa Ruiz at Delia Rosario. Di ba? Yan po ba ang Pangulo na bangag na nagdodroga? Or siguro po mas may karapatan po kaming sumigaw, manawagan ng psychiatrist test. Psychotest po, madam. Kasi po yung mga nakikita namin sa inyo, yun ang parang kakaiba Yun yung parang mga kakaiba na mga salitaan especially manggagaling sa Vice Presidente ng Pilipinas, huhukay ng bangkay itatapon sa West Philippine Sea. At meron pang mas malala yata sa Vice Presidente. May mas malala pa yata sa Vice Presidente. Sino? Di yung anak na sinabihan na huhukayin yung kanyang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Ayun, nagsusumiksik. Binaboy, binastos na yung tatay, pero ayun, nagsusumiksik pa din sa kanya. Yung anak ni McCoy Sr., kilala nyo na yun. Diba? Lahat ng mga sinasabing ganyan ng Vice Presidente, parang yun ang tingin kong mas
parang karapat-dapat na humingi tayo ng psycho test, no? Sa Vice Presidente. Or, baka nga miski kay Kiko Barsaga eh. Pero mamaya ho tayo pupunta kay Kiko Barsaga.